Pag-usapan natin ang mainit na breaking news. Okay? Mary Jean, Zaralina, Dory, Casey, Fittleton, Barkadahan Worldwide, at marami pang iba. Okay. Mga kababayan, ito na nga. Anong gusto niyo? Yung condom? Anong gusto niyo pag-uusapan natin? Yung pamimigay ni Bangag ng condom o yung paglusob kay... Marami tayong pag-uusapan ngayon. Okay? Amini kayo, Zoro, nakidnap na ba si Senator Bato? Mukhang papunta na sila doon. And I hope, walang mangyayaring kidnapan. Kasi, nilusob nila, mga kababayan, nilusob ng Bangag Administration ang bahay ng kaibigan ni Senator Bato sa Angeles, Pampanga. For sure, ang iba sa inyo, nakita nyo na to, pero anong gusto nating ipunto dyan? Right? Nilusob nila ng walang warrant of arrest. Tama si Baste na undeclared martial na po ang ginagawa ng mga hinayupak na Bangag administrasyon. Alright? So, mga kababayan, pakinggan muna natin to. Ako magsabay pa parang kami ni Spokes, but it's okay. Hindi ko alam. Pakinggan muna natin to saglit. Ito. Basahin ko lang to. Okay? Ni-raid, okay, ng NBI, alright, ang bahay ng kaibigan ni Senator Bato sa Angeles City, Pampanga, at ito daw ang kaibigan ni Senator Bato ay kamag-anak ni Senator Robin Padilla. Okay? Mga kababayan, hindi porket galit ka kay Bato, ikaw ay pinglawan, dilawan, pulahan, whoever you are, hindi ka pwedeng mag-aresto ng isang tao nang wala kang warrant of arrest. Unless na lang, kung kidnapper ka o mamamatay tao ka, katulad ng Bangag administration. Okay, siguro pakinggan muna natin itong si Mel Chanco, saglit lang. Okay? Tignan natin to, then mag-start tayo, then sunod natin yung condom. Alam ko, favorite nyo yun. Favorite nyo ba yung condom? Teka lang. Tignan natin pakinggan ko lang. Umano sa tinawag nitong kay Senator Robin Padilla. Ikinakasana ang reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla. Kay Padilla mo na yan. Tulong umano sa tinawag nitong pagtakas ni Senador Bato de la Rosa noong May 14. Okay? Nawi na rin ang rehistro ng mahigit 100 baril ni Bato at lisensya niya para magkaarmas. Nakatutok si Ian Cruz. Nang dahil umano sa pagtulong niyang makataka si Senador Bato de la Rosa. Okay, alam niyo na yun, no? Natin ipi-play. Di ba? Hindi natin ipi-play pinapakita yung video nung tinulungan niya si Senator Bato mula sa Senado at sabay sila, di ba, na lumabas at sasabi dyan ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, ay din-wrap off niya sa Makati, ganyan. So, alam na natin yan. Right? Alright? So, ngayon, ang eksena dito, mga kababayan, ni-raid nila ngayong araw na ito, ni-raid nila yung bahay. Alright? Asa na yung statement ni Palangga? Hanapin ko lang yung statement, Okay. So, ni-raid nila sa Pampanga nang wala silang warrant of arrest at ang dami nila. So, nag-post ngayon si Choli Abila Cabanban. Ito yung kung saan yung bahay, ayan, kung saan yung bahay na ni-raid ng mga NBI na kidnapper. Yes, Sebastian Las Vegas, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas hanggat nandyan yung mga bangag. Sabi dito sa article, sa post ng ni-raid ang bahay ng walang warrant of arrest at around 6 this morning, around 20 to 30 agents from the NBI CIDG arrived at our home, requesting to conduct a search in connection with a warrant reportedly intended for Senator Bato de la Rosa. I asked if they had a warrant specially authorizing a search of our property. I was told it was not necessary.
Alas 6 ng umaga, binulabog nila ang residente at nagpadala si Bangag. Si Bangag lahat to. Wala na pong iba. Si Bangag, si Satanas. Kunyari, ganun-ganun na yan sila doon sa Japan ngayon. Kunyari, nag-meeting-meeting ang mga putang ina. Updated si Bangag sa paglusob. Updated si Satanas sa paglusob sa allegedly na kinaroroonan ni Senator Bato. Ang sabi dito, despite my reservations, I allowed the search to proceed. I understand these agents were acting under orders. Of course. Hindi naman yan pupunta doon kung hindi inutusan ng Bangag, hindi inutusan ng NBI, ng PNP. Well, ang pinaka-mastermind yan, si Lisa Satanas at si Bangag. Alam niyo naman kung bakit hinahanting si Bato, di ba? Kasi gusto nilang ipagkanulo sa ICC. Mamaya papunta tayo doon sa issue mamaya sa ICC. But para maagaw nga nila ang leadership dyan sa Senate. Doon talaga galit na galit si Bangag kasi nga biglang nag-show up noong May 11 si Senator Bato. Kaya naagaw nila ang leadership ng Senate President, yung Senate President. Alam nyo na yan kasi gusto nilang pagtakpan ang investigasyon sa Maleta Gang. At ang pinuno o ang leader, ang mastermind na sindikato ay si Marcos Jr., si Liza Satanas, si Tambalosdos, at kasabwat sila Pangandaman, si Bersamin, even sila De Lima, yung nabanggit ng 18 Brave Marines. Now, baka si Erich Sylvester Tulfo, baka mabanggit, baka kasama din yung putang inang yan. Ito yung boto, ito yung punot dulo ng pinaglalaban natin every single day dito sa vlog na ito. Now what? Kasama si Charis, yes, Mia Pochi, kasama si Sandro Marcos. So meaning, sa kabila ng walang warrant of arrest, ay pinayagan pa rin niya. Ang sabi niya dito, para maipakita niya na wala siyang itinatago. Sabi niya, yes, I admitted that I am close to Senator Bato. When asked if I was close to General Aplaska, I answered yes without hesitation. Even under pressure and even in situations that already feel deeply intrusive and harassing, I will never deny the people I consider true friends. Totoo yun. Pag alam mo ang kaibigan mo, maayos, matino, or dapat na ipaglaban, kahit under pressure ka, kahit gugurgurin ka na, hindi mo i-deny ang kaibigan mo. Ipagtatanggol nyo. Maghanap kayo ng kaibigan ganyan. Hindi tulad nung mga vloggers, may segue ko lang. Remember that? Miss Hypocrisy and the Alpots. Ito kasi totoo lang naman, hindi sa mag-iba tayo ng kwento. Nung sila ay pinatawag sa Huwad Committee, tinatanong, ikaw ba ay DDS supporters? Or DDS supporter? In a certain personality? Hindi po, pro-Filipino po ako. That's putang ina, di ba? Ipagkakanulo mo. Ako, kung kaibigan kita, sabi ko, ikaw, Marlica, ikaw ba ay kaibigan ni Barkadahan forever worldwide? Yes! Kaibigan ko siya. Ikaw ba ay kaibigan ni Den Scorpion? Yes! Bakit ko dinay kung itong mga taong itong nabanggit ay mabuting tao? Anyway, ngayon, mga kababayan, alright? Yan ngayon, mga palangga, okay? Ang ginagawa ng Bangag administration na ito. Lumusob, pero hindi sila nagtagumpay kasi wala si Senator Bato doon. Kasi ako alam ko kung saan si Senator Bato. Nung nakaraan, sa Hollywood kami. Chika boom boom. Alright? So kaya, gigil na gigil, okay? Ang Bangag administration, mga kababayan, diba, may nag-text, okay? Gigil na gigil, ang Bangag administration, dahil nga naagaw natin ang Senate presidency. Okay? Sasagutin ko lang. Okay. So ngayon, right? So ngayon, ito yung, sabi ko, ito yung punot dulo, pwede talaga magkakagulo. Okay? Pwede talagang magkakagulo kasi mga kababayan, walang warrant of arrest, pumasok sila, pwedeng kasuhan yun. Okay? Pumapasok sila sa bahay ng may bahay, ng bahay ng kaibigan ni Senator Bato, kasi may nag-report lang sa kanila na nandoon. Nambulabog sila. I know, you know, alam natin
na mayroong certain na probisyon ng batas dyan na pwede silang kasuhan. Pero sa panahon ngayon ng bangag, okay? Sa panahon ngayon ng bangag administration, wala na silang pakialam kung may batas. They don't care. Kasi talagang gusto nilang gorgorin si Senator Bato o ipadala doon sa ICC, mga kababayan. Sabi ko, ganito ka-demonyo ang bangag administration. Napakawalang iya nila. Kasi nga, gigil na gigil sila. Then, si Senator Robin Padilla, di ba, sinabi ko sa inyo kahapon, na, the other day, nakakasuhan siya ng obstruction of justice kasi pipilayan lahat. Ano ang sabi nila? Ano ang sabi ni Erich Sylvester? Okay, kaya pinipilit nyo na amyendahan ng rules. Tama ba? Ay amend yung Senate rules. Kasi baka next week may makukulong na ilan dito. Planado yan. In-expose ko yan sa inyo sa 2020, noong 2023. Lahat, pisiyodang kongresista, mayor, vlogger, senador, na aayon sa alignment sa mga Duterte, gurgur-liog. Okay? Di ba? Ganyan, gugurgurin nila ang liog ng mga sumusuporta kay PRRD. Ito ang gagawin nila ngayon. Di ba tayo nagkamali? Robin Padilla, kakasuhan. Di ba? Baka hindi lang obstruction of justice. Hindi, gagawa sila ng paraan na mga ikakaso dito sa ating mga palangga, non-bailable. Para ikulong nila. Di ba? Pinaliwanag natin sa inyo, kapag nakipagsabuatan ng Sandigan Bayan, dito sa kay Bonjing Remulla sa Bangag Administration, pwedeng arestuhin itong mga kakampi natin. Sabi ko nga, kung worst case scenario, kanilang ipapadukot or papatayin na lang nila. Yes, dahil sindikato talaga ang gobyernong ito. Kaibigan daw ni Padilla si Marcos, sino nagsabi? Sabi ni Russell Aesthetics. Meron ba binanggit? Baka noon. But anyway, let's deal with that later, no? Palangga. Ang pag-uusapan natin ngayon dito, yung pagdukot nila, mga kababayan, yung paggamit nila ng ganung klaseng mga armas, na papasok sila, kawawa naman kung may mga bata doon. Di ba? Ano yung idudulot nila doon sa, imagine mo ikaw, nasa bahay mo, aarestuhin ka nang wala, not arrestuhin, papasukin yung bahay mo nang wala kang kalaban, buksan mo yung pinto. O, anong sabi? Wala na, hindi na kailangan ng warrant of arrest para pasukin ang bahay mo. Yan ba ang gobyernong gusto nyong gagalawan at papatuloy nyong paglilingkuran? I'm talking to you, mga supot na AFP, PNP, kasama na kayo, mga putang inang NBI kayo. Sabi ko, kung pwede ng lahat pumantay ang paan yung mga hayop kayo, yan ang gagawin ninyo. Di ba? Sana pumantay na ang paan ninyo lahat. But syempre, imposible yan. Kaya dapat talaga patuloy tayo na manindigan dahil sobrang ng talamak. Kahanina, pinag-usapan natin yung Senado. Pang-aabuso, yes, barkadahan. Abuse of power. Panggugulo sa Senado. Yes, nakakatakot na. Rebecca Ugata sa Pilipinas, dahil kahit sino na lang, pwede nilang dukutin. Bumagsak, di ba? Kanina, nabanggit ko, bumagsak ang trust rating, ang satisfaction rating ni Bangag. Dahil sino matutuwa sa kanya? Right? Sino matutuwa kay Bangag? Nandun sa Japan, nag-enjoy, nag-alpot-alpot ang mga putang inang yun. Alright? Nasabi ko, yung iuwi na mga pledges, chuchu na yan, from that 10 billion, was it billion? Million lang pala. From that, excuse me, $10 million, quote-unquote, possible grant. Okay? Part lang naman nun, portion lang yon na may uwi, nanakawin din nila yan. Wala nang patutunguhan ang bayan natin kung hindi nyo paglalaban. Bakit? Again, lahat ng mga, sabi ko nga, whether you like it or not, whether you like them or not, ang 13 majority. Do you think I love this 12 majority? Alam niyo, sa tingin niyo ba, love ko silang lahat? Love ko ba si Amy? Of course not. But this is not the time. Di ba? This is not the time para boljakin ko siya. Nasa tamang landas sa kanya, but never again. Never trust Marcos. No more Araneta, Marcos Romualdez. Wala yan. Burahin nyo na sa isipan.
But this time, mga kababayan, ang nalalaban natin dito, nasa tamang alignment ba sila? Hindi po pwedeng galit ka kay ganito, kay ganyan. Katulad ng sabi ko nga, ng mga pare, katulad ni Winnie Munzod. Natanggalin natin yung 13, mga 13, ano na yan, hudas, sabi ganon. Kasi, hindi lang ayon sa panlasa natin. Talo pa nila ang tunay na diktador. Ang mga simbahang mga ulul, na mga tsumutsupa ng mga sakristan. Sorry ha. Sometimes gusto mong papademure-demure lang ako, you know. Hindi naman talaga maganda pakinggan. Okay, minsan yung mga tsupa-tsupa, ganyan-ganyan. Di ba, nabanggit ko rin. Yung mga tsup-tsup. Pero putang ina nyo. Kayong mga pare, ikaw, Socrates, pukin ang ina mo. Ikaw, yung running priest, whoever you are, si Reyes. Yang hayop kang Siciliano kang pokla ka. Okay? No offense sa aking mga kaibigan, pokla. Okay? Yang mga pukin ang ina ninyo. Ha? Ginagamit nyo lang ang pangalang Katoliko, ginagamit nyo yung Diyos. Nangingi kayo ng limos. Binibigyan kayo ng maleta ng gobyernong bangag. Di ba? Para baluktutin nyo at gamitin nyo ang mga parishioners, ang mga Katoliko, para paniwalaan kayong hayop kayo. Kayo ang dahilan kung bakit hindi na ako nagsisimba sa simbahang Katoliko na mga katulad ninyo. Sa Pilipino lang naman. Well, but you know, pumunta ako ng Austria, di ba? Sumasok ko ng simbahan, alam nyo yan, pero hindi rin ako nagtagal. Why? Kasi buwisit ako sa mga ka-ipokritohan yung mga demonyo kayo. Kayo ang tsumutsup-tsup sa mga sakristan. Hindi ko naman lahat. Sorry sa mga father na matitino. Dahil hindi naman lahat ng Katoliko masama. Hindi rin lahat ng ganitong reliyon masama. Right? Pwede kong sabihin kasi Katoliko ako. Di ba, Marie, you're here from Germany. Okay? So, yan na yun. Yan ang kinakampihan. Kaya sabi ko nga, ang gulo ng bayan natin. Kaya nga, yung kanta ng, ng Asin, 1980s yun, di ba? Magkapatid sa kapatid, laman sa laman, sila-sila ang naglalaban, di mo alam ang dahilan ng gulo.